Tandaan ninyo, sa angkan ni Gonzales lalaki ang nangingibabaw. Kayo ay ipinanganak na lalaki kaya't nakalaan kayong maging mga pambihirang mandirigma ng angkan ni Gonzales. Maaari kayong matuto ng sibat ng angkan ni Gonzales. Ang lahat ng babae sa angkan ni Gonzales ay para sa inyo mga hagdan tungo sa inyong landas ng kadakilaan. Sino yan? May babaeng naniniktik ng pagsasanay. Hulihin siya. Bilisan, hulihin siya. Bilisan, hulihin siya, hulihin siya. Bastos na babae, naglakas loob kang magnakaw ng sining ng pakikipaglaban, lumabag sa mga patakaran ng angkan. Bakit lalaki lang ang pwedeng matuto ng martial arts? Ang mga babae ay dapat lang magsilbi sa mga lalaki. Hindi ako papayag. Isinilang kang mababa ang uri, hulihin siya parusahan ayon sa mga patakaran ng angkan. Hindi ko akalain na sa liblib na lugar na ito lungsod ng ilog ay may ganitong magandang tanawin. Sino naman ang makakaisip na ang tanyag na hari ng sibat ng katimugang lupa ay nakatira dito ng tago? Nandun! Kahit hindi ko nakita ng malinaw ang kanyang mukha, ngunit kung babagsak siya mula rito, Tiyak na mamamatay siya. Tara, umalis na tayo. ito! Ang batang ito ay nahulog mula sa isang bangin na libu-libong metro ang taas at walang kahit anong galos. Sandali! Ito ang banal na katawan pandigma. Alagad. Ang iyong kakayahan ay malayo sa akin noong panahon ko. Ang sibat na ito ay gawa sa 1,000 taong itim na bakal timbang 1,000 gin. Simula ngayon, tuwing laban dapat mong gamitin ito bilang sandata at huwag mong palitan. 1,000 gin? Naku, hindi pa ako nakakapagtrabaho ngayon, guro-guro, kailangan ko munang bumalik sa aming angkan. Ang babaeng ito ay nagsanay ng 10 taon. Hindi lang natutunan lahat ng lihim. Siya na ang walang kalaban sa katimugang lupa. Ang kanyang lakas ngayon. Kahit ako ay nasaktan niya. Tama ang talentong ito na mabilis umunlad sa sining pandigma, talagang karapat-dapat sa banal na katawan pandigma. Na hemp, kahit gaano pa siya kagaling sa hinaharap, kailangan pa rin niya akong tawaging guro. Anong klaseng guro ka na sinasadya mong gamitin ang sibat na itim para pigilan ang iyong alagad? Ay sa mundong ito, ang mga babae ay madalas minamaliit. Sa mga dakilang pamilya, madalas silang alipin o tagapaglingkod. Kaya ang kanyang landas ay tiyak na mahirap. Ang matalas na espada ay galing sa paghasa. Hindi ba't ganun din ako para sa kanyang ikabubuti? Ang talentong ito kawa ng pagsubok ng talento ay mula sa pinuno ng katimugang lupa na iniwan ng templo ng kataas-taasang sining pandigma, ginawa mula sa bulalakaw, mula sa langit, napakatibay. Tanging totoong henyo sa sining pandigma ang makakapag-iwan ng marka dito. Kahit ang pinuno ng templo ng kataas-taasang sining pandigma ay halos nakaiwan lang ng isang palatandaan ng kamay, pabayaan ka na.
Wala namang espesyal ang batong ito. Parang tokwa lang. Bakit ba sila nagkakatipon dito? Sasabihin ko sa'yo, ipakasal siya. Desisyon ito ng angkan. Walang sino man ang maaaring sumuway. Nanay, anong nangyari? Ano, magandang balita. Sofia Reyes, nagpasya ang angkan. Napakasalan mo ang binata ng angkan ni Martinez bilang pangalawa. Magpasalamat ka na. Magpakasal bilang pangalawa? Huwag pinuno ng angkan. Ang binata ng angkan ni Martinez ay hindi lang masuwayin, kundi malupit din. Nakapatay na siya ng 3 asawang babae. Hindi dapat pakasalan ni Sofia iyon. Nanay! Sinabi ko na, ito ay desisyon ng angkan. At saka, ang mga babae bukod sa mga gawaing bahay, ito ang tanging kaya nilang gawin para sa angkan, kontribusyon. Tama. Sa lungsod ng ilog ngayon, ang angkan ni Cruz ay makapangyarihan. Sila ang nangingibabaw. Ang angkan natin ni Gonzales ay kailangang makipag-alyansa sa angkan ni Martinez para makasabay. Kayo! Nanay! Huwag kang makinig sa kanila. Hindi ako magpapakasal. Kung magpapakasal ka o hindi, hindi ikaw ang magdedesisyon. Ang magsakripisyo para sa angkan ay ang kapalaran ng mga babae. Hindi ito ang aking kapalaran. Magaling. Marunong ka pala ng martial arts. Lumalabag ka sa alituntunin ng angkan. Natuto ka ng martial arts ng palihim. Lumabag ka sa alituntunin ng angkan. Nagnakaw ka ng aral sa sining pandigma. Si Sofia ay nagnakaw ng aral sa sining pandigma. Paano nangyari iyon? Tawagin ang mga tauhan. Kunin ninyo ang babaeng ito na lumabag sa alituntunin at dakpin, ang walang hiya na nagnakaw ng sining pandigma. Walang hiya kang hindi marunong sa iyong kapalaran. Ngayon, ako mismo ay puputulin ang iyong mga litid ng kamay at paa. At isasabit kita sa poste ng bandila ng palaruan para malaman ng lahat ang kapalaran ng isang babae na nagnakaw ng sining pandigma. Punong angkan, tiyak na may misunderstanding ito. Si Sofia ay hindi lalabag sa alituntunin ng angkan. Umalis ka, pagkatapos kong harapin siya, babalikan kita. Kahit isang anak na babae ay hindi mo mapalaki ng tama. Pinakialaman mo ang nanay ko. Lalaban ako sa'yo. Tigilan na ninyo. Kuya, Daniel, anong ginagawa mo? Alam mo ba na siya ay lumabag sa alituntunin ng angkan at walang kapatawaran? Hihingi ka pa ba ng awa para sa kanya? Tiyo, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngunit bukas ay ang templo ng kataas-taasang sining pandigma na ginaganap tuwing 10 taon. Napagpili ng mga estudyante. may utos ang templo ng kataas-taasang sining pandigma. Na lahat ng mga miyembro ng bawat angkan na nagsasanay ng sining pandigma ay dapat sumali. Ngayon si Sofia ay kwalipikado na. Kung hindi siya lilitaw sa lugar ng pagpili bukas, tiyak na ang templo ng kataas-taasang sining pandigma ay mag-aalis ng ating pagkakataon dahil nilabag natin ang alituntunin at kanselahin ang kwalifikasyon ng angkan ni Gonzales. Hindi pwedeng mangyari iyon. Ang angkan ni Cruz ay 10 taon na ang nakararaan. May pumasok sa templo ng kataas-taasang sining pandigma, kaya't tayo ay nasa ilalim ng matinding pressure. Hindi natin dapat palampasin ang pagkakataong ito. Kahit siya ay miyembro ng angkan, ngunit bilang isang babae, tiyak na mapapahiya siya kung sasali. Ngunit dahil ganito na ang sitwasyon, wala nang ibang paraan. Sige na nga. Sofia Reyes, ngayon palalampasin kita sa ngayon. Pero paalalahanan kita. Pagkatapos ng seleksyong ito, susundin ko pa rin ang alituntunin ng angkan. Puputulin ko ang iyong mga litid at buto. Sofia, ayos ka lang ba? Inay, kasalanan ko lahat ito. Bobo kang bata. Daniel, maraming salamat sa iyo ngayon. Sofia, bilisan mo pasalamatan mo ang kuya mo. Wala yon? Hindi pa tapos ang bagay na ito. Ang seleksyon bukas, Napakahalaga kung mahusay ang pagganap ni Sofia kung siya ay mapansin ng templo ng kataas-taasang sining pandigma, at maging estudyante, kung gayon ang lahat ng problema ay malulutas. Kung tutuusin, ang templo ng kataas-taasang sining pandigma ay ang pinuno ng katimugang lupa. namamahala sa 13 lalawigan, Ang pagkakakilanlan bilang estudyante nito. ay natural na napakarangal. Ngunit kung mabigo, Kung gayon ang iyong mga kamay at paa, Sofia, Kaya ko yun. Ang seleksyon bukas ay pinakamahalaga. Daniel, dapat ay handa ka talaga. Opo, Tito, huwag kang mag-alala. Kuya, pero ako, ang angkan ni Gonzales ay ang unang henyo.
Makukuha ang una parang kukunin lang sa kamay. Punong angkan, masama po. Ang kawan ng pagsubok ng talento ay basag ng hindi natin alam kung sino. Ano? Ang kawang ito ay inilagay ng templo ng kataas-taasang sining pandigma. Ayon sa alamat, kahit ang pinuno nito ay makakapag-iwan lamang ng isang palatandaang palad at hindi ito masira. Ang taong ito ay nagawa yon. Napakatindi nito. Ang pinunong ito ay ang apo ng alamat na Diyos ng Sibat. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi masukat. Nag-utos na ang templo ng kataas-taasang sining pandigma na hanapin ng bawat angkan ng taong ito. Kung aling angkan ang makakita, bibigyan ng angkan na iyon ng karagdagang 10 pwesto para sa mga estudyante. Sa seleksyon ng bawat lalawigan, ang templo ay tumatanggap lamang ng isang tao. Ngayon bigla na lang ay nagbigay ng 10 pwesto. Simulan agad ang buong pusong paghahanap. Kailangang mahanap ang taong ito. Kapag nakaugnay tayo sa kanya, ang angkan ni Gonzales ay tiyak na yumayaman at tataas. Ay nahanap niyo ba ang taong sumira ng sisidlan ng pagsubok? Huwag na nating banggitin, wala pa ring balita. Ay mukhang ang napakalaking kapangyarihan ay hindi na natin makakamit. Itay mukhang hindi lang tayo ang ibang mga angkan ay hindi rin nahanap ang taong iyon. Ang pagpili ng alagad na ito, bakit may isang babae? Saang angkan ka galing? Umalis ka na agad. Bagaman ang templo ng kataas-taasang sining pandigma ay nagtakda na ang pagtanggap ay para sa parehong lalaki at babae. Ngunit sa mundong ito, talaga namang mas mataas ang lalaki kaysa babae isang babaeng sumali. Hindi ba ito nakakatawa? Binibini. Sinadyang sumali, gusto mo bang maakit ang atensyon ko? Ang ganda ng bewang. At malaki ang fuwitiyak na makakapanganak ng matabang lalaki. Kayo, Huwag kang magulo. Kung sasaktan mo ngayon, malalabag mo ang patakaran ng paligsahan. Ang angkan ni Gonzales ay talagang pinapahiya ang mga ninuno. Pagpapasok ng isang babae sa laban ay gusto bang sumuko? Matandang aso ng angkan ni Cruz. Kung pinag-uusapan mo ang babaeng ito, wala akong pakialam. Pero kung lalaitin mo ang angkan ni Gonzales, papatayin kita. Anak, dahil ang mga taong ito ay walang alam sa kanilang lugar mamaya ay huwag na silang bigyan ng awa, saktan sila ng todo. Pwede ba pumatay, Itay? Hahaha, syempre. Oras na ng laban. Maari na kayong pumasok. Ang katimugang lupa ay kilala sa buong mundo dahil sa sining ng sibat, kaya ang unang round ng seleksyon ay pagsubok ng lakas ng sibat. Dito may 10 piraso ng brilyante na matigas na parang bakal. Bawat isa ay may isang pagkakataon na gamitin ang sibat upang atakihin ang mga ito. Sa isang bagsakan ang makakasira ng pinakamarami ang panalo. Hindi ito madali. Ang makakasira ng 3 piraso sa isang beses ay tinatawag na master ng ikalawang antas. Ang makakasira ng 5 iyon ay master ng unang antas. At para sa higit pa, Iyon ay talagang isang antas na dapat nating igalang. Ako na ang mauuna. Anim na piraso si Miguel ng angkan ni Gonzales. Magaling. Babaeng walang kwenta, nakikita mo na ba ang pagkakaiba ng babae at lalaki? Kahit nag-aral ka ng martial arts, hindi ka pa rin makakapantay sa lalaki. Pagkatapos ngayon, ikaw at ang walang kwenta mong ina ay wala nang matitirhan. kung may matitirhan o wala, hindi ikaw ang magdedesisyon. Sa kakayahan ito nakabatay. Eh di abangan natin. 4 na piraso ang natagos. 3 piraso.
Isang iglap 8 piraso ang natagos. Mukhang ang unang pwesto sa round na ito ay tiyak na para kay Daniel. Magaling. Mga probinsyano talaga. 8 piraso lang, sobrang excited na kayo. Gabriel? Ipakita mo sa kanila kung ano ang kaya mo. Opo. Hahaha, magaling. 10 piraso si Gabriel ng angkan ni Cruz. Ito ang pinakamagandang resulta sa nakalipas na daang taon. Akala ko si Miguel ang pinakamahusay na prodigy. Ngunit mayroon palang mas mahusay pa sa kanya. Sa murang edad ay ganito na ang lakas. Talagang nakakatakot. Ang mga martial arts clan sa lungsod ng Ilog ay lalong naghihirap. Ang batang ito ng angkan ni Cruz ay hindi man lang kapantay ng isang daliri ni Sofia, pero pinapalaki nila ito. Ang resulta ng unang round, Elder, sandali. May isa pa sa angkan ni Gonzales. Laban, nakababatang kapatid. imposible. Hindi pa ako nakakita ng babaeng magaling sa martial arts. Angkan ni Gonzales? Ipinapasa ninyo ang pag-asa sa isang babae? May babae pa pala? Ang diamanting ito ay matigas na parang bakal at malaki ang agwat ng lakas ng lalaki at babae, malamang hindi niya kaya. Ang sibat na ito ay mas mabigat ng 1,000 kilo kaysa karaniwan. Mahirap na itong buhatin at ngayon kailangan ko pang sirain ang espesyal na diamanting ito na parang bakal. Ilang piraso kaya ang magagawa ko? Bahala na, subukan ko lang. Babae talaga. Magaling lang sa pananahi. Sa sibat at patpat, walang laban. Chess. Talagang kadustaan. Nagkamali ba tayo sa kanya sa lahat ng oras? Hindi ah. Ang itim na sibat na bakal na ito, kahit may 1,000 gin ang bigat, pero dahil sa talento ng alagad sa martial arts, dapat sanay na siya. Lihim akong nagdagdag sa kanya ng 9,000 gin. 1,000 at 9,000, magaling! Kaya pala ito ang sibat na itim na bakal ng 100 gin. Paano mo niloko ang sarili mong alagad din? Ay, akala ko lang ang mahigpit na guro ay nagbubunga ng magaling na estudyante. Sino ang mag-aakala? Nagmadali pa rin ako ng sobra. Tulad nga ng sinabi ng master. Kailangan ko pang magsanay. Ganyan ang mga babae, malakas ang dating, mahina ang gawa. Babae, naiintindihan mo na ba ngayon ang agwat natin? Sa buong buhay mo, tatapakan ko. Hoy, para sa mga lalaki ito. Labanan. Siya isang babae, gustong sumali? Angkan ni Gonzales. Si Sofia Reyes ay tumagos sa isang layer. Huling lugar. Unang laban, unang pwesto angkan ni Cruz Gabriel Santos. Nakita mo ba? Ang aking anak na lalaki, walang makakapantay sa kanya sa angkan ni Gonzales. Sa tingin ko, sa susunod na round, hindi na kayo kailangan sumali. Hayaan ang babaeng ito na makipaglaban. Sapat na mahina siya. Matatalo rin agad. Makatipid tayo ng oras. Alam ko na walang silbi ang babaeng ito. Pero hindi ko inaasahan na ganito siya kawalang silbi. Wala yan, munting kapatid. May pagkakataon pa. Ikalawang round na. Ang round na ito ay pagsubok sa katumpakan ng sibat. Bawat isa ay tatayo sa mga poste ng plum blossom at hahampasin ang mga panga gamit ang sibat nang hindi tinatamaan ng banga sa ganitong paraan. Kung sino ang makakabasag ng pinakamaraming banga, siya ang mananalo. Ako na muna. Nakabasag si Miguel ng 10. Susunod, si Daniel.
20. Ang sibat ng angkan ni Gonzales. Talagang sikat ang pangalan nila. Kuya, ang galing mo talaga. Mukhang sa round na ito ang angkan ni Gonzales ang unang. Buti naman atin na ang una. Huwag kalimutan, ang paborito ng angkan ni Cruz hindi pa sumasali. Sibat ng tirano ng Angkan Cruz. Talagang galing sa bakbakan ang sibat na ito. Malakas at matindi. Talagang matapang. Gabriel, ikaw naman, bakit mo sinira lahat ng banga? Ano na lang ang mukha ng ibang angkan? Sila'y mapapahiya. Ano ba sila? Susunod, si Sofia. Bata, payo ko sa'yo, umalis ka na lang sa kompetisyon. Bumalik ka na lang sa pag-iigib at pagluluto. Tama. Babae, ano pa bang magagawa maliban sa mga naksayang lang ng oras? Ang paglilingkod sa iba ang alam ng babae. Sa pagkakataong ito, kailangan kong ibigay ang lahat. Simulan. Sige. Ingat, Sofia. Walang kwentang basura, buti nga sa kanya. Kakaiba, bakit ang bigat? Baka naman. Tong boba hindi pa rin magpalit ng baril. Naku, dahil sa baril na ito na may 10,000 piso ang bigat, kahit 1% ng kanyang lakas, hindi mailabas. Kung gagamit siya ng ordinaryong sandata sa inyong lahat na narito, walang makakatalo sa kanya. Saan naman ang batang iyon ng angkan ni Cruz na nagpapapansin? Hindi ba ikaw ang nagsabi na dapat dalhin niya iyon? Nako, ang sobrang dali nitong babae. Angkan ni Gonzales Sofia Reyes 2. Huling pwesto. Isang babae na kahiya-hiya. Pesting babae. Gusto mo talagang sumali sa seleksyon para lang patunayan ang sarili mo kung gaano ka walang kwenta. Kapag natapos na ang seleksyon, puputulin ko ang iyong mga kamay at paa, sisiraan ang iyong kakayahan. Bunso, ang ikatlong round ang mahalagang laban, may pagkakataon pa. Ang ikatlong round ay laban sa entablado. Ito rin ang pinakamahalagang bahagi ng pagpili ng alagad, ang pinakamahalaga sa pagpili. Ang mananalo ay hindi napapansinin ang resulta ng nakaraang 2 round, direktang mananalo magiging paboritong alagad ng Panginoon ng Bulwagan. Elder Jong, dahil ang aking anak na si Gabriel Santos ay talagang nangingibabaw sa lahat. Kaya sa round na ito, pwede natin siyang paupuin sa entablado bilang defender. Ang mga taong ito ay sunod-sunod na hahamon, sabay-sabay niyang tatapusin. Narito ang sibat ng tirano ng Angkan Cruz. Sino ang tatanggap ng kamatayan? Si Gabriel Santos ay sunod-sunod na nanalo sa 2 round, walang duda sa kanyang kakayahan. Sino ang mangangahas na umakyat? Yan ay paghahanap ng kamatayan. Bakit walang nangangahas? Mga duwag pala kayo. Hahaha, ikaw na Gonzales, ano pang hinihintay mo? Ayusin mo na agad ang tao para umakyat. Kung mahuhuli ang unang pwesto sa lungsod ng ilog ay sa aking anak. Ang inyong angkan ni Gonzales ay wala ng pagkakataong umangat. Matandang aso, tumigil ka sa pagyayabang sa harap ko. Ngayon, unang sasaktan ko ang anak mo at saka ikaw. Ginoong Miguel, siya ay isa sa mga pinakamalakas sa lungsod ng ilog sa nangungunang 5. Ang kanyang sibat ay mahiwaga at hindi nakikita. Paano siya natalo ng ganito kadali? Walang kwentang basura. Imposible, paano siya naging ganito kalakas? Wala talagang makakalaban.
Yung babaeng yon, hindi ba gusto mong patunayan na ang mga babae ay hindi mas mababa sa mga lalaki? Pinapangarap mong hamunin ang mga patakaran ng mundong ito. Kung umakyat ka, pupuksain ka ng anak ko. Susubukan kita. Daniel, magaling. Kuya, ipaghiganti mo ako. Sa wakas may dumating na may ilang kakayahan. Kuya, Ang pinakamahusay na alagad sa loob ng isang siglo, hindi rin kayang pantayan. Ang unang pwesto ay talagang sa kanya. Sino pa? Ang mga Gonzales ay talagang walang silbi kapag nakuha na ni Gabriel ang unang pwesto. At pumasok sa templo ng kataas-taasang sining pandigma, ang angkan namin ni Cruz ay makakakontrol sa lungsod ng ilog nang walang kalaban-laban. Ang unang gagawin. Ay sakupin ang angkan ninyong Gonzales. At burahin ang angkan ninyo magpakailanman. At pagkatapos, dahan-dahan namin kayong lalaruin hanggang mamatay. Sinong Gonzales ang lalaban sa akin? Talagang mga duwag ang angkan na ito. Sofia, itapon mo na ang sibat na libong ginto na pumipigil sa iyo at paluin mo ng maayos ang batang ito mula sa angkan ni Cruz. Kung hindi kayang lumaban, dapat kayong lumuhod sa akin. luhod na. Gusto ba ninyong mamatay? Luhod na. Ha 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 ha. Ang angkan kong Gonzales ay isang marangal na pamilya ng sining pandigma. Paano naging ganito? Kayong mga duwag? Mukhang ngayon ang araw ng pagbagsak ng angkan ng Gonzales. Luhod lahat, ha 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 ha, ang angkan ng Gonzales. Hindi ako luluhod. Babaeng masama, lumuhod ka agad. Ihahatid mo ba ang buong angkan natin sa walang hanggang kapahamakan? Sabi ko, hindi ako luluhod. Hindi lang yun, lalaban pa ako sa iyo. Lalaban ka sa akin, pero babae ka lang. Sa mundong ito, ang lalaki ang namamayani. Hindi kailanman matatalo ng babae ang lalaki. Babaeng walang alam, sobra namang walang kakayahan. Sa angkan lang ninyo pinapayagan. Ang isang babae na magpahiya rito. Ang 3 pagsunod at 4 na kabanalan, ang asawa, ang siyang batas ng asawa, iyan ang likas na batas. Kapag nasakop ko na ang angkan ng Gonzales, Siguradong ang mga babaeng walang takot sa kamatayan ay aaksyonan ko ng mabigat para hindi na sila magkaroon ng kahit anong pag-asa. Nakakatawa? Sobra talagang nakakatawa. Ang lahat ng sinabi ninyo. Ay mga gapos na inilagay ng mga lalaki bilang makapangyarihan sa mga babae. Ang mga babae ay dapat magtrabaho araw-araw, hindi pinapayagang mag-aral. Hindi pinapayagang matuto ng sining pandigma ng palihim. Gusto kong wakasan ang lahat ng kawalan ng katarungan. Isakripisyo para sa pamilya, yan ang kapalaran ng mga babae. Men, kinakatawan ko ang libo-libo at milyon-milyong kababaihan sa mundo upang labanan ang tadhana. Nababaliw ba ang babaeng ito? Akala ba niya sa pagtatapon ng lumang sibat na yon makakalaban niya si Gabriel? Milenyong itim na bakal may bigat na 10,000 kati. Tunay nga niyang itinatago ang kanyang tunay na lakas. Ang babaeng hindi tumatanggap ng kapalaran, sasaktan ko hanggang tanggapin mo. Ang mga lalaki, ganyan lang pala. Ito ba ang tunay niyang kakayahan? Nakakagulat talaga. Tiyak na nagkataon lang ito. Ito, paano nangyari ito? Babae lamang siya. Masyado pa ring mabait ang estudyante ko. Ang tira na ito, hindi bababa sa 3,000 gin ang nabawas. Anak, huwag mong pigilan ang iyong lakas. Tapusin mo na siya. Naging pabaya ako. Ikaw, isang babae na kaengganyo sa akin. Ngunit sa iyong kakayahan, gusto mo akong talunin? Iyon ay panaginip lamang ng isang hangal. Ang babae ay isinilang na mababa ang kapalaran. Gusto mong baguhin ang iyong kapalaran? Imposible yan. Tumahimik ka.
Ha 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 ha. Hindi mo pa rin inaamin? Sasabihin ko ng muli. Ang kapalaran ng babae ay mababa. Sa simula ang kailangan ko lang ay katarungan. Ngayon gusto ko ang iyong buhay. Hindi biro. Si Sofia Reyes ay talagang hindi biro. Nanalo siya. Ang babaeng ito ay talagang nanalo. Sofia, nanalo ka talaga, napakagaling. Ang galing ng pagbaril na ito, parang malakas na hangin, parang malakas na alon. Nagtatago ng 36 na pagbabago. Mahiwaga at hindi mahulaan. Hindi mo ito mapipigilan. Ang husay, talagang husay. Tatang, patayin mo ang babaeng ito. Babaeng hamak, paano mo nagawang sakta ng aking anak? Gusto kitang patayin. Hindi maganda. Sofia, umiwas ka. Itong dilaw na babae, talaga, makikipaglaban sa mga matatandang malakas. Nais ba niyang mamatay? Babae ka na nga. Nakalamang lang, akala niya siya na ang pinakamalakas. Itong si Robert Go, ang pinakamalakas sa mga veterano, nang ibabaw sa lahat sa loob ng isang dekada. Hindi siya katapat. Ang galing, Sofia. Ngayon ay ang araw ng iyong tagumpay. Panahon na upang patunayan ang sarili. Ang lakas ng tira na yon. Kahit ako ay hindi kaya. Paano nangyari ito? Kahit si Robert Go, ang pinakamalakas sa mga matatanda, hindi ka kayang talunin. Mula nang lumaya ang aking alagad, ang maliit na lungsod ng ilog na ito ay hindi na makakapigil sa kanya. Mula ngayon, malaya na siyang lumipad. Huwag kang lumapit, huwag. Huwag kang lumapit. Tatay, sagipin mo ako. Umalis ka, ikaw na suwail na anak. Lolo Jong? Mangyaring ipahayag ang resulta ng paligsahan. Sige, ipinapahayag ko na tapos na ang paligsahan para sa pagpili ng estudyante. Ang unang pwesto ay... Sandali! Ang templo ng kataas-taasang sining pandigma ay hindi kailanman tatanggap ng babaeng ito bilang estudyante. Tumahimik ka, Tio. Robert Go, nagpupugay sa dakilang matanda. Nagpupugay sa dakilang matanda. Kami ay nagpupugay sa dakilang matanda. Ang nagwagi sa seleksyon 10 taon na ang nakaraan, David Lee. Sinong mag-aakala, siya pala ay naging dakilang matanda ng templo ng kataas-taasang sining pandigma. Naku, problema ito. Ayon sa tradisyon, dakilang matanda itong si Sofia Reyes dahil nanalo siya sa laban, kung gayon siya dapat ang nangunguna sa seleksyong ito at makakakuha ng karapatang maging disipulo ng templo ng kataas-taasang sining pandigma. Karapatan ha? Naaalala mo ba ang ikatlong patakaran ng ating templo? Ano yon? Sumasagot sa dakilang matanda, ito ay, ang sino mang may masamang asal ay hindi maaaring maging disipulo ng templo.
Mabuti at naaalala mo, tatanungin kita. Ang babaeng ito ay lumabag sa patakaran ng angkan at lihim na natuto ng sining pandigma. Ang ganitong gawain ay hindi ba itinuturing na masamang asal? Ngayon ay lumabag siya sa patakaran ng angkan, bukas ay maglakas loob na ituring ang ating templo na parang wala. Ang ganitong taong walang halaga ay hindi dapat pumasok sa ating templo. Tama. Kung papapasukin siya sa templo, tiyak na magdudulot ng walang katapusang problema. Tama, at hindi rin kami sang-ayon. Hindi rin kami sang-ayon. Magaling. Mga walang hiya, naglakas loob na gawin ito sa alagad ko. Papatayin ko sila. Hintay ka muna. Huwag mong kalimutan na ang alagad natin ay nakabasag ng tabletang sumusukat ng talento. Gusto kong makita kapag nalaman nila ito kung ano ang magiging reaksyon nila. Sa tingin ko, siya ay hindi lamang bawal pumasok sa ating templo, kundi dapat din siyang parusahan dahil sa masamang intensyon. Dakilang matanda, hindi ganyan. Tiyak na may pagkakamali. Ang aking nakababatang kapatid ay walang masamang intensyon. Wala siyang balak na guluhin ang templo. Sana'y inyong siyasatin ito ng mabuti. Sino ka ba? May karapatan ka bang magturo sa akin? Kuya, Kuya, sinong mag-aakala na ang dakilang templo ay ganito pala? Kung ganon, hindi na lang ako papasok. napakagaling. Sa wakas, nahanap ko ito ang prodigy na nakabasag ng batong kaldero. Mga tauhan, Narito po ako, ihanda agad ang kabayo. Ako mismo ang mangunguna tungo sa lungsod ng ilog sa angkan ni Gonzales upang dalhin ang taong ito sa templo ng kataas-taasang sining pandigma. Itaas siya bilang pangalawang pinuno ng templo. Ano? Pero kayo po ay ang may hawak ng 18 lungsod ng katimugang lupa pinuno ng templo ng kataas-taasang sining pandigma. Ang taong ito ay hindi pa ganap na lumaki. Paano siya karapat-dapat sa personal ninyong pagsalubong? walang kaalaman. Alam mo ba na humihina na ang Timog Sibat? At anumang oras ay maaaring mapigilan ng hilagang espada. Ngayong natagpuan natin ang napakatalinong prodigy na ito. Napakahalaga para sa buong katimugang lupa. Kaya hindi lang ako kayo. Sa pagkakataong ito ay dapat magpakumbaba tulad ng pagtrato ninyo sa akin sa prodigy na ito ng angkan ni Gonzales. Opo. Lakad na. Ano ang sinabi mo? Ikaw na walang hiya. Nangahas kang walang galang sa templo ng kataas-taasang sining pandigma. Ito ay parusang kamatayan kahit na malakas ang kanyang kung fu. Siya ay isang babae lamang, hindi niya alam na ang templo ng kataas-taasang sining pandigma ay ang langit ng katimugang lupa. Mangahas na kalabanin ang templo. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang mamamatay, pati ang angkan ni Gonzales ay hindi magiging maayos. Sofia Reyes, nababaliw ka na ba? Ito ba ay para patayin ang lahat sa angkan ni Gonzales? Salot, tunay na isang salot. Tumigil ka na, te. Hindi ka ba hihingi ng tawad sa dakilang matanda? Kuya, tama ang sinabi ko. Ganito sila kumilos. Sa tingin ko, ang templo ng kataas-taasang sining pandigma ay tiyak na isang lugar na magulo at marumi. Walang hiya, ganyan kakayabang at nangahas kang siraan ang templo. Sa tingin ko, ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Mga kasama, sabay-sabay tayong umatake. Patayin siya ay isang malaking tagumpay. Mabuti. Tulungan tayo, papatayin natin ang babaeng ito sa pamamagitan ng sibat. Sandali lang. Kanina lang talagang si Sofia ko sobrang nagpadala sa galit at nakapagsalita ng hindi tama. Patawarin mo na po, mahal na matandang pinuno. Tumigil ka na sa daldal. Umalis ka na dali. Kung hindi, papatayin ka rin namin. Pinuno ng angkan, tulungan naman ninyo si Sofia. Hayaan nyo bang manood lang kayo? Habang ang isang promising na kababayan natin ay inaatake ng mga taga-iba? Ang templo ng kataas-taasang sining pandigma ay ang nangungunang kapangyarihan sa katimugang lupa. Kontrolado nila ang ating kabuhayan. Itong babaeng ito ay walang hiya, pinahiya pa ang templo. Dapat siyang mamatay at ito ay magdadala ng kapahamakan sa buong angkan ni Gonzales, tatay, para sa akin.
Hindi lang tayo dapat manood, sumali tayo sa pag-atake at lumayo sa babaeng ito. Kung hindi, ang angkan natin ay mapapahamak talaga. Tama na. Angkan ni Gonzales, makinig. Sumama kayo sa ibang angkan upang kubkubin ang babaeng ito, dakpin siya at iharap sa templo. Inay, huwag mo na silang pakiusapan. Gusto nilang maging aso ng templo pero ako, ayaw ko. Walang katayuan, walang posisyon, ano naman? Gamit ang sibat na ito, sasampalin ko sila sa muka. Inay. Ngayon, papatunayan ko na mali silang lahat. Babaeng walang hiya, sa iyong huling sandali, matigas pa rin ang ulo. Mahal na matandang pinuno, pakiusap, maghintay lang kayo, huhulihin namin siya agad. Atake. Patayin. Ang mga mahihinang ito gustong talunin ang alaga ko? Talagang delusyon. Mabuti rin. Matagal nang nagtimpi ang batang ito. Ngayon na ang pagkakataon para ilabas ang kanyang sama ng loob. Kami bumati sa punong templo. Ginoong punong templo, ang hinahanap ninyo ay nasa training ground sa unahan. Subalit sa lungsod ng ilog, siya ay sinasalakay ng lahat ng angkan. Ano? Kung ganon, bakit hindi mo ito pinigilan? Ngayong araw, kung siya ay mawalan ng kahit isang buhok, papatayin ko kayo, kasama na ang lahat ng angkan ng lungsod ng ilog at walang maglilibing sa inyo. Wisit! Ang lakas ng babaeng ito. Buti na lang at mayabang siya. Nasaktan ang templo ng kataas-taasang sining pandigma. Kung hindi, dahil sa away naming dalawa, tiyak na papatayin niya ako. Lumayo kayo! Mabuti. Ang dakilang elder ay sumalakay na. Ngayon ang babaeng ito ay tiyak na matatalo. Ano, talaga? Kahit ang dakilang elder ay hindi siya kayang talunin? Mahusay! Napakagaling ng teknik na ito. Ang kakayahang labanan ng alagad ay muling umunlad. Tunay ngang mabilis ang pag-unlad. Babaeng walang hiya, gusto kitang patayin. Mamatay ka. Tigil. Babaeng walang hiya. Mas mabuting tingnan mo muna kung sino ang nasa kamay ko. Buwisit, tingnan mo nang mabuti. Kaya kong patayin ang nanay mo sa isang iglap. Kingi na, hindi ko napansin, nakuha niya ang pagkakataon. Robert ko, kung saktan mo siya, lalamunin ko ang angkan ninyo. Ha ha ha! Lalamunin ang angkan namin? Karapat-dapat ka ba? Isa ka lang babae na nasa pinakamababang antas ng angkan. At ako ay mula sa angkan ni Cruz at nasa likod ko ang punong matanda ng templo ng kataas-taasang sining pandigma. Ako ay may mataas na katayuan at walang kapangyarihan. Sa harap ng kapangyarihan, hindi ka makakalaban. Tumigil ka nga. Magaling. Ngayon, dapat niyang malaman kung ano ang mangyayari sa isang walang kilalang tao na lumalaban sa templo ng kataas-taasang sining pandigma. Salamat punong matanda, Sofia Reyes. Matapang ka ba talaga? Kung ayaw mong mamatay ang nanay mo, lumuhod ka at yumuko. Sofia, huwag mo akong intindihin. Ikaw? Lumuhod ka. Huwag kang luluhod. Nakalimutan mo ba ang itinuro ni Inay? Ang tuhod mo ay para lang sa langit, lupa at mga magulang. Walang ibang dapat luhuran. Inay. Sofia, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Kapag ikaw na ang pinakamalakas sa mundo, saka mo ako ipaghiganti. Panaginip lang yan, ngayon walang makakaalis. Isabel Garcia, sasabihin ko sa'yo kung bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon dahil sa anak mong babae. Kayong mga babae mayabang na lumalaban sa mga lalaki, nakakatawa talaga. Hindi. Wala akong mali at hindi ako nagsisisi. Kayong mga duwag, natakot harapin ang anak ko, walang karapatang magpagsisi ako. Ang tinaguri ang mga bayani ng lungsod ng ilog, mga pamilya ng sining pandigma ay isang grupo lang ng mga katawa-tawang clown. Ikaw naghahanap ng kamatayan. Inay,
Templo ng kataas-taasang sining pandigma, dumating ang punong templo. Sino ang mga has na saktan siya? Punong templo, dumating ka na sa wakas. Hindi mo alam, ang babaeng ito walang alam sa hangganan, ay nangangahas na hamunin ang templo ng kataas-taasang sining pandigma. Ako na ang kumilos, pinarusahan ko na sila para sa iyo. Punong templo, bakit mo ako sinaktan? Ang hamak na babaeng ito ay nangangahas na insultuhin ang templo, tila hindi ka iginagalang, pati ang templo ay hindi pinapansin, nakakainis na talaga. Totoo ang sinasabi ko, itong si Sofia Reyes sobrang yabang. Kung ikaw ang dumating, paparusan mo rin siya. Ano ba ang mahika niya para ipagtanggol mo siya ng ganito? Buwisit na sumira sa plano ko. David Lee, hindi marunong pumili. Bulag simula ngayon tinatanggal kita sa posisyon mong tagapagtanggol ng templo. At least si Ricardo Lim ay marunong makisama, alam niyang ipaghiganti ang kanyang tiyahin. Mabuti sa hinaharap ang templo ng kataas-taasang sining pandigma ay ipapamana kay Sofia. Ricardo Lim ay dapat na makatulong kay Sofia ng maayos. Binibini Sofia, ako si Ricardo Lim, punong templo ng kataas-taasang sining pandigma. Ang aking mga tauhan ay bulag, ipagpaumanhin mo. Itong si Ricardo Lim na punong templo, bakit siya masyadong magalang sa akin? Itong taong ito ay ang taong nakabasag ng kawan ng pagsubok ng talento. Ang henyong hinahanap ng templo. Kayong mga langgam ay nangangahas na insultuhin siya. Paano siya naging yung nagbasag ng kawa ng pagsubok ng talento? Kino-question mo ba ako ang namumuno, ang lakas ng aura? Patawad po, Panginoon. Ang anak ko ay hindi sinasadyang mang-insulto sa inyo, Panginoon, pero si Sofia Reyes ay isang babae lang. Paano siya makakabasag ng bagay na kahit ikaw na hindi mo kayang basagin na batong kawa? Oo nga eh. Ang kawang iyon ng pagsubok matigas na parang bakal na katayo ng 100 taon. Kahit gaano pa kagaling si Sofia Reyes, babae lang siya. Imposible naman. Oo nga, Panginoon, siya ay isang hamak na babae. Dati kahit ikaw ay hindi makagawa ng bitak sa kawan ng pagsubok, paano niya ito mabasag? Kung ang batong kawa na iyon ay ako ang nagbasag, ano ang gagawin mo? Ha 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 ha, huwag kang mangarap ng gising, ikaw lang? May ebidensya ka ba? Sino ang makakapagpatunay? Ako ang makakapagpatunay. Ang inyong lingkod, sumubok lang kanina. Ang sibat na ito ay gawa sa itim na bakal ng kahilagaang lupa. May bigat na 100 gin, na mas mabigat pa kaysa sa kawan ng pagsubok ng 70 gin. At si Sofia Reyes ay kayang hawakan ang sibat na itim na bakal ng 100 gin nang hindi nagbabago ang muka. Ang kawan ng pagsubok, tiyak na si Sofia Reyes ang bumira niyon. 10,000 piso. Sabi ng guro ko sa akin, 1,000 piso lang. Ay sira, nahuli ako. Ang guro kong ito, mawawalan na ako ng respeto sa paningin ng mga estudyante. Walang hiya na. May hiya ka pa ba? Wala na yon, ikaw. Ang baril ni Sofia, talagang 10,000 piso. Imposible. Daniel, huwag kang magpanggap. Paano magiging 10,000 ang lumang baril na ito? Anong nangyayari? Ginamit ko lahat ng lakas ko. Hindi ko kayang buhatin ang maliit na baril. Ako na. Hindi. Imposible ito. Babae ka lang. Paano naging mas mataas ang talent mo kaysa sa akin? Anong problema sa pagiging babae? Hindi ka ba galing sa tiyan ng babae? Sofia Reyes, ang galing mo pala, napakataas ng talento mo. Sofia, minamaliit kita nun, Sofia. Ikaw nga. Ang natatanging henyo na hinahanap ko. Sa iyo, ang aking mahiwagang sining pandigma ay tiyak na magiging ganap.
Hindi sapat, kulang pa. Bakit sinipsip ko ang kapangyarihan ng 200 tao, hindi pa rin ako makaabot sa 12 antas? Punong templo. Maraming tao ngayon, mahirap kumilos. Bola ko muna siya para sumama sa akin sa templo. Binibining Sofia, ikaw ang hinahanap ng aming templo, ang pambihirang henyo. Ang aming templo ay handang ibigay sa iyo ang posisyon ng pangalawang punong templo. Ang seremonya ng pagtatalaga ay inihanda na sa templo. Pwede ka bang sumama sa akin? Pangalawang pinuno ng templo ng kataas-taasang sining pandigma. Ito ay parang namamahala sa katimugang lupa kalahati ng kaharian. Sino ang may pakialam ang kanyang pangalawang pinuno? Ako ay alagad ng Diyos ng Sibat. Ang kataas-taasan ng katimugang lupa karapat-dapat din. Binibining Sofia, ano ang iyong pasya kung sasama ka sa akin ngayon sa seremonya ng paghalili? Hindi lamang makukuha ang walang kapantay na kapangyarihan at maliwanag na kinabukasan. Ang angkan ni Gonzales sa likod mo ay magiging unang pamilya sa lungsod ng Ilog at mapoprotektahan ng templo ng kataas-taasang sining pandigma. Itong pinunong nangong mukhang gusto niya akong sumama sa kanya sa templo ng kataas-taasang sining pandigma, sandali may kakaiba. Hindi. Ayaw ko. Si Sofia ba ay tanga? Napakalaking oportunidad ang nasa harapan niya, ayaw pa niya. Pinunong nangong sa teorya, ikaw ay apo ng alagad ng Diyos ng Sibat, nagsasanay ng banal na sining ng Diyos ng Sibat, ang iyong aura ay dapat puro at mainit. Bakit sa iyo nararamdaman ko ang aura ay halo-halo, parang pinaghalong maraming tao? Halo-halong aura. Pinaghalong marami. Ito ay tanda ng pagsasanay ng demonyong sining. Bastos na babae, balak kitang lokohin papuntang templo at saka kaaagawin. Hindi ko inaasahan na sa harap ng lahat malalaman mo ang aking aura. Dahil nalaman mo na ako ngayon ay aagawin na kita upang tulungan akong maabot ang rurok ng sining pandigma. Itong halimaw nagnakaw ng ipinagbabawal na sining, nagsasanay ng demonyong sining. Hindi ko inaasahan na si Ricardo ay nagsasanay ng demonyong sining. Kahit na si Sofia ay may likas na talino, harapin ang pinuno ng templo ay malaki ang panganib. Ang pinuno ng templo sa panloob na lakas at kasanayan sa katimugang lupa ay nangunguna. Itong babae tiyak na hindi makakayanan ng isang suntok. Mahirap na ang pagsasanay sa mundong ito ay hindi madali. Ikaw bilang pinuno ng templo ay nagnanakaw ng kapangyarihan ng iba, hindi ka ba natatakot na hamakin ng lahat? Sa harap ng ganap na lakas, ang mga taong ito ay parang langgam lamang. Mamahalin mo ba ang isang grupo ng mga langgam na opinyon? Ikaw. Daniel, huwag para sa isang babae ipahamak ang buong angkan ni Gonzales. Malakas si Ricardo at sumipsip ng kapangyarihan ng daan-daan Sofia. Paano siya makakalaban? Tumulong na tayo. Hintay pa. Ang puno na nakatayo sa kagubatan ay tiyak na sisirain ng hangin. Si Sofia ay may napakataas na talento. Inalis namin ang isa para sa kanya, Ricardo, ay magkakaroon pa ng libo-libo na lalapit sa kanya. Buwisit na babae. Hinihintay ko ang isang henyo na tulad mo sa napakatagal na panahon maging masunurin na pagkain ng Panginoong ito. Pesteng babae. Naghihintay ako ng henyo na tulad mo sa napakatagal na panahon. Kusang loob kang maging pagkaing pampalakas ng Panginoon. Maliit na bagay, may talento ka ngunit hindi mo alam kung paano gamitin. Tadhana mong makuha ang lakas mo. Hahaha. Ang talento at lakas ko ay akin lamang. Wala kang karapatang kontrolin iyon. Ayaw mo sa mabuti, gusto mo sa parusa. Mamatay ka, Sofia, mag-ingat. Sofia!
Imposible, imposible. Tatay, kilos na. Malapit nang mamatay ang estudyante mo. Itong si Ricardo Lim naghahanap ng patay. Tigil! Huwag mong saktan ang aking anak! Hinay, Ricardo Lim. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Ano itong sinasabi mong henyo? Nakatakdang maging sa Panginoon pagkain para maabot ang tugatog ng martial arts. Ngayon ba ang araw ng aking kamatayan, hindi ako papayag. Hayop! Tigil na. Tumigil ka na. Guro, ma'am. Sofia, nahirapan ka. Ito ay gamot sa sugat. Makakapagpagaling ito ng sugat mo at ng iyong nanay. Salamat, ma'am. Nanay. Nanay. Sofia, ayos ka na. Ayos na ako, nanay. Nandito na ang guro at si ma'am. Ricardo, ang tapang mo. Nag-aral ka ng demonyong sining ng lihim at ninais mong gamitin. Ginawa mo akong target, Marco, ang demonyong sining na ito sa estudyante ko? Paano? Paano nangyari ito? Marco de la Cruz. Ang matagal nang nagtatago na may hawak ng Supreme Token na kumukontrol sa 13 estado ng Katimugang Lupa, ang Diyos ng Baril, si Marco de la Cruz. Si Sofia Reyes pala ay estudyante niya. Ang guro ko pala ay ang Diyos ng Baril. Lolo Guro, hindi ko alam na siya ay estudyante ninyo. Maawain kayo. Patawarin ninyo ako sa pagkakataong ito. Ang pagkakaroon ko ng isang apo tagapagmana na tulad mo ay isang malaking kahihiyan sa aking buhay. Si Ricardo Lim ay lihim na nag-aral ng demonyong sining at maraming nasaktan. Ay kahihiyan ng templo ng kataas-taasang sining pandigma. Ngayon, aalisin ko ang iyong kakayahan at ang posisyon bilang pinuno ng templo. Ikukulong ka sa yunggib ng yelo upang magnilay at hindi ka nalalabas habang buhay. Sofia, hawakan mo ito. Ito ang sagisag na pinakamataas ng Diyos ng Sibat. Ang makakuha nito ay mamumuno sa buong Katimugang Lupa. Guro, napakahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Anak, tanggapin mo na. Ikaw ang aming napiling tagapagmana. Ang sagisag na ito maaga o huli, ibibigay namin ito sa iyo. Salamat, Guro, at sa iyo, Ginang. Mula ngayon, ikaw na ang bagong may-ari ng sagisag at ang bagong pinuno ng templo ng kataas-taasang sining pandigma. Mamumuno ka sa 13 lalawigan ng Katimugang Lupa. Ano naman kung babae ka? Ang buong Katimugang Lupa, walang sino man ang magmamaliit sa iyo. Ang templo ng kataas-taasang sining pandigma ay bumabati sa bagong may-ari ng sagisag. Ang angkan ni Cruz ay bumabati sa bagong may-ari ng sagisag. Ang angkan ni Gonzales ng lungsod ng Ilog ay bumabati sa bagong may-ari ng sagisag. Bumabati sa may-ari ng sagisag. Sa nakarang 20 taon, ako, si Sofia Reyes, dahil ako ay babae at ng aking ina ay tiniis ang kahihiyan at pangungutya sa angkan ni Gonzales, ang 3 pagsunod at 4 na birtud. Ang asawang lalaki ang siyang batas ng asawang babae. Ang lalaki ay mataas, ang babae ay mababa. Ang mamatay sa gutom ay maliit na bagay. Ang mawalan ng puri ay malaking bagay. Ang mga ito ay pawang ipinataw ninyong mga lalaki na tanikala sa mga babae. Ang babae ay dapat ibon na malayang lumilipad sa langit, hindi isang kasangkapan na para lang mag-asawa. Ngayon, nakatayo ako ng marangal. Dito upang sabihin sa inyo ang babae ay hindi nanghihina kaysa lalaki. Ipinapahayag ko na ang mga babae ng angkan ni Gonzales ay hindi pinapayagang matuto ng sining pandigma at ang patakaran na sila ay dapat lang mag-asawa ay tuluyang papawalang bisa. Sofia, ipinagmamalaki kita, anak. Inay, simula ngayon wala nang mga api sa atin. Inay. Inay? Nag-asawa sa malayo ang nanay mo.
sa mga taon sa angkan ni Gonzales, sobra siyang napagod. Ngayon, dahil sa'yo, tinamaan siya ni Ricardo Lim, bagong sugat sa lumang sugat. Ang katawan niya ay tuluyan ng nasira. Wala siyang malay, paulit-ulit niyang binabanggit ang iyong lolo at tiyuhin. Nangungulila sa pamilya, matagal nang naging sakit ng kanyang puso ito. Ang sakit ng puso ay gamot ng puso ang kailangan. Pumunta ka at sunduin ang pamilya ng iyong lolo, tuparin mo ang kanyang nais. Hintayin mo ako, inay. Susunduin ko na ang pamilya ni Lolo para makasama ka. Sa unahan, yun na siguro ang bahay ni Lolo. Jose ko, ano ang ginagawa mo? Bakit ka pumasok ng walang pahintulot sa angkan ni Reyes? At sinaktan mo ako, ang mga tagapaglingkod ng angkan ni Reyes. Kuya, ano ang nangyayari sa kanila? Matagal nang nakaraan, iyon ay nakaraan na. Eduardo Garcia, noong araw nagkasundo ang dalawa nating angkan na magpakasal. Pero ang walang hiya mong anak na babae, hindi siya sumunod sa tamang asal ng babae. Tumakas siya patungong lungsod ng ilog at naging dahilan ng pagkamatay ng aking anak. Ngayon pumunta ako para sa aking anak na namatay, manghingi ng katarungan. Ano ang sinasabi mo? Totoo na noong araw, ang angkan ni Reyes ang umatras sa kasunduan, ngunit ibinigay namin ang karamihan ng aming kayamanan. Lahat ay ibinigay sa inyo bilang kabayaran sa pag-urong. Ang bagay na ito ay naayos na noon pa. Ang sabihing naayos ay walang kahihiyan. Tumakas ang iyong anak na babae, pinahiya niya ang aking anak na lalaki. Namatay sa kalungkutan. Eduardo Garcia, ang angkan mo ay may utang na buhay sa aking anak. Ikaw, dati, kayo ang salalawigan ng ulap, unang pamilya, kaya ako nagtiis at nanahimik. Ngayon, sa templo ng kataas-taasang sining pandigma sa lalawigan ng ulap, sa paligsahan ng pagtanggap ng mga estudyante, ang angkan ni Bautista ay tinalo ang angkan ni Reyes. Ngayon, ang angkan ni Bautista ay suportado ng templo. Hindi na namin kailangang magdusa sa pang-aapi ng angkan ni Reyes. Dati, ang angkan ni Bautista ay hindi kayang labanan ang angkan ni Reyes. Ngayon, gusto kong ibigay mo ang akademya ng angkan Reyes bilang kabayaran sa pagkawala ng aking angkan ni Reyes. Kung hindi lahat kayo ay babayaran ang buhay ng aking anak. Mapangahas na angkan ni Bautista, naglakas loob na apihin ang aking lolo. Kasinungalingan. Ang anak mo ay umiinom at nagwalwal. Aksidenteng nahulog sa kabayo at namatay. Anong kinalaman namin dyan? Punong angkan Bautista, tama si Antonio. Ang pagkamatay ng iyong anak ay walang kinalaman sa aking anak na babae. Huwag mong siraan ang dangal ng aking anak. Ang akademya ng angkan Reyes na ito ay iniwan ko para sa apo kong babae, ang pamana ni Sofia Reyes. Ito ang kanyang huling sandalan. Hindi ko ibibigay ang akademya sa inyo. Tae ka, kung hindi lang binawi ng anak mong babae ang kasal, hindi maglulungkot at iinom ang anak ko. Ang anak mong babae ay isang malas. Isang malas sa asawa at maagang mamatay. Ang anak ng angkan Bautista ay mahilig sa babae, sugal at alak. Nahulog mula sa kabayo at namatay. Anong kinalaman ng angkan Reyes? Sadyang nanggugulo lang sila. Matapos makuha ang titulo bilang unang pamilya, gusto nilang agawin ang akademya ng angkan Reyes. Tingnan ninyo ang pag-uugali ng angkan Bautista. Mukhang matagal na nilang pinagnanasaan ang akademya ng angkan Reyes. Ang angkan Reyes ay lumiit na ang mga kasapi sa mga nakaraang taon. Walang matitibay na mandirigma. Ngayon, ang akademya ng angkan Reyes mukhang magpapalit na ng may-ari. Tigilan na ang walang kwentang usapan, Eduardo Garcia. Matanda ka, ibibigay mo na ang akademya. Ngayon ang araw na ang buong angkan ninyo ay mawawasak. Ibibigay ang akademya. Ibibigay ang akademya. Ibibigay ang akademya. Jose ko, huwag kang masyadong manlalamang. Ang akademya ng angkan Reyes ay pag-aari ng aming angkan. Isang siglong pamana, pinag-isipan at pinaghirapan ng aming mga ninuno. Talagang hindi ko ito ibibigay sa iyo. Eduardo, gusto mo talagang kalabanin ang angkan ni Bautista? Ang aking anak na babae ay walang kasalanan. Kayo ng angkan ni Bautista ang sadyang naghahanap ng gulo. Gusto ninyo siyang gawing halimbawa. Kahit na humina ang angkan ni Reyes nitong mga nakaraang taon, meron pa rin kaming dangal at tapang. Gusto mong kunin ang akademya ng angkan Reyes? Imposible iyan. Ayaw mo sa mabuti, gusto mo sa masama. Ngayon, makikita ko kung gaano katigas ang mga buto ng inyong angkan. Sugod. Antonio! Binibini, huwag kang pumunta. Ang angkan ni Bautista ay naghahari sa lalawigan ng ulap ng matagal na. Ang gusot na ito ay hindi dapat sasangkutan ng mga ordinaryong tao. Ang angkan Reyes ay mga walang kwenta. Jose ko ay walang paggalang sa batas ng lalawigan ng ulap. Pinatay niya ang aking anak ng walang dahilan. Magsusumbong ako sa autoridad.
Sige, magsumbong ka. Ngayon, ang angkan ni Bautista ang nangingibabaw sa buong lalawigan ng ulap. Maliban na lang kung ang Panginoon mismo ang dumating. Kung hindi, sino mang haharang sa amin mo ay mamamatay. Magaling ang angkan ni Bautista ng lalawigan ng ulap. Gusto mong kunin ang akademya ng Angkan Reyes, kailangan muna ninyo akong patayin. Huwag masyadong marahas. Ginoong Reyes, Jose ko, ano ang gusto mong gawin? ang iyong anak na si Antonio, ang tanging lalaki sa inyong angkan, di ba? Bibigyan kita ng pagkakataong pumili. Ngayon, gusto mo ba ang akademya o ang iyong anak? Bilisan mo, Eduardo. Bibigyan kita ng 10 segundo para mag-isip. Kung hindi, ang iyong pinakamamahal na anak ay mawawala. Tatay, hindi maaaring isuko ang akademya ng Angkan Reyes. Ito ang huling kanlungan na iniwan mo para kay Sofia at sa kapatid mo. Huwag mo akong intindihin. Si Tio ay nag-alay ng sobra para sa akin at kay Inay hanggang sa ganito. Antonio, Hanggang kamatayan, matigas pa rin ang bibig mo. Eduardo, may 5 segundo ka pa. Talaga bang para sa isang walang kwentang apo sa babae tatanggi kang ibigay ang akademya at iiwan ang iyong pinakamamahal na anak? Ang walang hiya ng angkan ni Bautista. Pinipilit nila si Eduardo na pumili sa dalawa. Paano siya pipili? Pareho silang mahalaga. Sa tingin ko, piliin niya ang anak na lalaki. Ang apo at anak na babae ay mga tagalabas. Ang anak na lalaki ang mag-aalaga sa kanya hanggang pagtanda. sa sitwasyong ito, mukhang kailangan ng isang leader para supilin ang angkan ni Bautista. Pumili ako. Pumili na. Kung hindi, papatayin ko ang sarili mong anak sa harap mo. Wag. Tatay, wag mo akong intindihin. Mas mahalaga si Sofia. Ang akademya ng Angkan Reyes ay hindi maaaring isuko. Ang dami mong sa chat, Eduardo Garcia, pumili ka na. Bibilang ako pababa ng 3. Ikaw, 2. tatay, walang utang na loob ang anak, hindi ka kayang alagaan sa pagtanda. 1. Hindi ko kaya. Akademya ng Angkan Reyes ay para sa apo kong babae. Babae siya. Sa mundong ito, mahirap na para sa kanya. Hindi ko siya maibibigay ang huli niyang kanlungan sa iyo. Hindi ko inaasahan na para sa isang apo mong babae ay hindi mo na pinapansin ang iyong sariling anak. Kayo ng angkan ni Reyes talagang hindi kayang umangat. Sa buong buhay ninyo, nakatakda kayong yurakan ng angkan ni Bautista. Sa buong buhay ninyo, nakatakda kayong yurakan ng angkan ni Bautista. Ngayon mismo, panoorin mo ang iyong anak na lalaki na mamatay sa harap mo. Sino mang gagalaw sa kanya, patay ka. Ang lakas ng iyong galing. Salamat sa pagligtas sa akin, Binibini. Pwede bang itanong, Binibini, ano ang iyong pangalan? Sino ka ba talaga? Bakit mo iniligtas ang taong ito? Lumalaban ka sa angkan ni Bautista. Isa lang akong taong dumaraan na nakakita ng kawalan ng katarungan. Ang angkan ni Bautista ay hindi karapat-dapat na tawaging angkan ng lalawigan ng ulap. Gumagawa kayo ng masama sa mga mahihina, pinapatay ang walang kalaban-laban. Bastos na babae. Pakialamera, umalis ka na dyan. Kung hindi, ikaw rin ang sasaktan namin. Binibini, ito ay hidwaan ng angkan ni Bautista at ng angkan ni Reyes. Payo ko lang, lumayo ka na, baka mapahamak ka pa. Hindi ko alam kung pinapayagan ng batas ng lalawigan ng ulap ang ganitong walang pakundangang pag-uugali. Ang pagiging mapang-api ninyo, hindi ba kayo natatakot sa parusa ng batas? Protektado kami ng templo ng kataas-taasang sining pandigma. Sa lalawigan ng ulap, ang angkan ni Bautista ang batas. Kami ang batas. Sino ang magpaparusa sa amin? Salamat sa pagligtas, Binibini, pero ang angkan na ito ay may kasaping alagad ng templo. Protektado sila ng templo. Si Joseco ay hindi nagpapatawad, baka saktan kanya. Si Joseco, hindi namin siya kilala, Binibini. Ang alitan naming dalawa, huwag mong idamay ang iba. Paano kung hindi ako iba? Ano ang ibig mong sabihin, Binibini? Huwag kang mag-alala, Tio. Sofia, ipaghihiganti kita ngayon angkan ni Bautista ng lalawigan ng ulap.
Gumagamit ng kapangyarihan para apihin ang iba, walang paggalang sa batas. Sa loob ng ilang dekada, naghahasik ng kaguluhan sa lalawigan ng ulap. Alam ba ninyo ang inyong mga kasalanan? Anong akala mo sa sarili mo? Hindi mo dapat pakialaman ang ginagawa ng angkan ni Bautista? Isang bata pa lang tulad mo, nakikialam ka na. Sibat! Kinang, Walang pagsisisi hanggang kamatayan. Ngayon, kumakatawan ako sa templo ng kataas-taasang sining pandigma para disiplinahin kayo. Kayo na gumagamit ng kapangyarihan para apihin mga angkan na walang paggalang sa batas. Hindi marunong gumalang. Ang lakas ng loob mo, bata. Sino ka ba at akala mo? Makapagrepresenta sa templo ng kataas-taasang sining pandigma. Lahat kayo atake. Paano mo nagawang saktan ang aking asawa? Ngayon, papatayin ko siya rito. Isang batang babae lang. Marami kayo. Hindi ba kayo matatakot sa kanya? Sige, atake. Sabay-sabay tayong sumalakay. Sabay-sabay tayo. Walang kwenta. Puro walang kwenta. Ako na. Isang grupo ng mga walang kwenta na pinangahasan ng isang maliit na babae at natakot ng husto. Benito Cruz, ang nangungunang mandirigma ng bansa ng Bulaklak, may hawak na espada ng mandirigma na ginagamit ng kahanga-hanga, walang kalaban-laban. Sa paligsahan ng pagtanggap ng mag-aaral ng templo ng kataas-taasang sining pandigma, siya ang lihim na sumalakay upang tulungan ang mga kasapi ng angkan ni Bautista at itinaboy ang ilang mandirigma ng lalawigan ng ulap. Kaya nakuha ng angkan ni Bautista ang pwesto sa paligsahan ng templo ng kataas-taasang sining pandigma. Ang angkan ni Bautista ay malamang na may kasunduan na sa bansa ng Bulaklak at nagtutulungan. Benito Cruz, saktan ninyo sila ng todo. Binibini, salamat sa iyong tulong kanina. Kami ay lubos na nagpapasalamat. Ngunit ang mga taga-bansa ng Bulaklak ay napakalakas. Hindi madali silang talunin. Ito ay usapin ng angkan ni Reyes. Ayaw ka naming madamay. Ikaw umalis ka. Kung hindi, gagamitin ko ang espada ko. Huwag kang mag-alala, hindi niya ako masasaktan. Ang pinakamahalaga kong tao ay narito. Ngayon, ang angkan ni Reyes ay aking poprotektahan. Ngayon ang angkan ni Reyes ipagtatanggol ko. Si Benito Cruz ay mabagsik at walang awa. Ang babaeng ito ay bata pa, kaya ba niya? Ang babaeng ito ay hindi mukhang nagmamayabang. Dahil sinabi niyang kaya niya, marahil ay may tiwala siyang mananalo. Ang kanyang tiyaga at noong bata pa si Isabel ay magkatulad. Ang kanyang mukha ay parang pangalawang Isabel. Minamaliit mo ang mga babae. Ipapakita ko sa iyo ang husay ng mga babae. Anong mga galaw? Sige, ilabas mo na. Baliw ba siya? Isang babae ay nangangahas na hamunin si Benito Cruz at isang sangalang ang gamit. Ang mahabang espada ni Benito Cruz ay hindi titigil hanggat may dugo. Ang makipaglaban sa kanya ay mamamatay o masasaktan. Ganda. Ngayon, lumuhod ka at magmakaawa at patatawarin ko ang buhay mo. Ang dami mong satsat. Ngayon sasabihin ko sa iyo kung ano ang tunay na sining ng pakikipaglaban. Talagang walang kwenta. Buwisit. Ito ang tunay na sining ng pakikipaglaban. Ang katimugang lupa ay hindi lugar para sa isang dayuhan tulad mo para magwala. Inaapi mo ang mga mamamayan ng lalawigan ng ulap. Ako ang unang tututol. Ikaw, sino ka ba talaga? Bakit hindi kita mabasa? Ang sining ng pakikipaglaban ng katimugang lupa ay malalim. Paano ito mauunawaan ng isang dayuhan na tulad mo? Benito Cruz. Sino pa? Lahat kayo sumugod. Sabay-sabay kayong lumaban. Sumusuko na kami. Sumusuko na kami. Walang kwenta. Puro walang kwenta.
Kanina, gamit ang mga kamay mong ito, nanakit ka ng tao, tama? Ikaw, ano ang gagawin mo? Binibini, ngayon ay nagpakita ka ng katarungan. Lubos akong nagpapasalamat. Sobra naman po kayo, tungkulin ko ito. At saka, ang pagpunta ko rito ngayon ay para makilala ang aking pamilya. Lolo Tio. Tatay. Anak siya ng kapatid kong babae, Sofia. Sofia, ikaw nga si Sofia. Oo, ako si Sofia. Paumanhin po, Lolo, na late ako. Ito ang pendant na hamakan ng angkan ni Reyes. Pinagpapala ito ng ating mga ninuno. Ibinibigay ko ito sa iyo, anak. Sana kapag napangasawa ka sa lungsod ng ilog, lahat ay magiging maayos, ligtas at payapa. Sofia, sa loob ng maraming taon, ikaw at ang iyong ina ay nagdusa. Ang apo ko, lumaki ka na talaga. Tiyak na marami kang pinagdaan ng hirap. Mabuting bata. Sofia. Tito. Lolo, Tito, huwag kayong mag-alala, nandito ako. Walang sino man ang mga api sa angkan ni Reyes. Ah, si Isabel Garcia pala. Ipinanganak sa ibang lalaki, bastardo. Mukhang hindi pa sapat ang pagtuturo namin sa iyo. Kahit na mayroon kang mataas na kakayahan sa pakikipaglaban, ano ngayon? Noon, si Isabel Garcia ang pumatay sa aking anak ay totoo. Ang pagpatay ay dapat bayaran, iyan ang batas. Ayon sa batas ng lalawigan ng ulap, ang angkan ni Reyes ay dapat magbayad sa angkan ni Bautista. Kung hindi, lahat kayo ay magkasala ng pagtatakip. Jose ko, huwag kang magsinungaling. Ang bagay na ito, ang sangay ng pagtatanggol ng lalawigan ng ulap, ay matagal nang nagpawalang sala sa angkan ni Reyes. Talaga? Ang sanggay ang pagtatanggol ng lalawigan ng ulap. Dumating ang pangalawang direktor. Gobernador, ang espiya ay nagulat. Panginoon, tila may problema. Ano, sumunod kayo sa akin. Gusto kong makita kung sino ang may kapangahasan na mga bala sa Panginoon. Sangay ng pagtatanggol ng lalawigan ng ulap, dumating ang pangalawang direktor. Bayaw, dumating ka na sa wakas. Si Isabel Garcia ng Angkan Reyes ay nagkasala sa pagpatay sa panganay na anak ng Angkan Bautista. Ayon sa batas, dapat patayin. Ang Angkan Reyes ay may sala. Direktor, ang kasong ito ay napagpasyahan noong mga 15 taon na ang nakaraan. Walang sala ang angkan Reyes. Bawal ang naunang desisyon dahil si Isabel ay hindi sumunod sa asal na naging dahilan ng pagkamatay ng anak ng Angkan Bautista. Ayon sa batas, ito ay pagpatay kasama ang Angkan Reyes sa pananagutan. Bayaw, siguraduhin mong para sa angkan Bautista ang katarungan. Kayo ay magkakampi. Galaw. Sino ang manghahas na kumilos laban sa kanya? Lalaban ka ba sa sangay ng pagtatanggol? Ikaw, mula sa kagalang-galang na sangay ng pagtatanggol ng lalawigan ng ulap, pangalawang direktor, na mamahala sa hustisya ng buong lalawigan, ang tungkulin mo ay protektahan ang mga mamamayan, hindi ang mag-abuso ng kapangyarihan. Napakawalang ingat ng iyong paghatol. Ano, may tutol ka? Tumahimik ka! Eduardo? Pinapayuhan kitang maging matalino, ibigay mo ang akademya ng Angkan Reyes, kung hindi ang buong Angkan Reyes mo ay makukulong lahat. Kahit gaano ka pa kagaling lumaban, ano ang magagawa mo? Sa lalawigan ng ulap, ang kapangyarihan ng katuwiran, ang may mas malaking kapangyarihan, ang siyang masusunod. Talaga? Kung gayon sa lalawigan ng ulap na ito, ako ang masusunod. Sa lalawigan ng ulap na ito, ako ang masusunod. Korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan, ang lalawigan ng ulap ngayon ay ganyan na bang klima? Kailangan ng ayusin ito. Batang babae, ang laki ng iyong bibig. Akala mo kung sino ka. Hindi mo karapat-dapat malaman. Kailangan mo lang malaman na ngayon, nandito ako, walang sino man sa inyo ang gagalaw kahit isang daliri ng angkan ni Reyes. Kahit isang daliri ng angkan ni Reyes. Ano ang ingay na yan? Punong tagapamahala, bakit kayo nandito? Darating na ang gobernador, malapit nang sumalubong sa Panginoon. Dumating ako para sumalubong. Panginoon, pumunta sa ating lalawigan ng ulap.
Tama, ang angkan ni Reyes ay nag-iingay, narinig ng buong kalye. Nasaktan ninyo ang Panginoon. Kayo ang angkan ni Reyes, lahat kayo ay magkakaproblema. Punong tagapamahala, ito ay ang pangalawang tagapamahala, tumanggap ng suhol mula sa angkan ni Bautista para parusahan ang aking anak na babae, kaya kami. Narinig ko na ang lahat. Ang isang babae na hindi sumusunod sa tradisyon ay naglakas loob na sumuway sa kasunduan, ay may sala. Ibibigay mo na agad ang akademya ng Angkan Reyes bilang kabayaran sa angkan ni Bautista. Kung hindi, aabot ito sa gobernador at sa Panginoon. Lahat kayo ay parurusahan. Eduardo Garcia, narinig mo ba? Ibibigay mo na agad ang akademya ng Angkan Reyes. Gusto ba ninyong kalabanin ang Panginoon? Pinuno, kung hindi, ibigay na lang ang akademya. Ang angkan ni Reyes ay hindi kayang kalabanin ang Panginoon ng Katimugang Lupa. Huwag kang mag-alala, Lolo. Nandito ako. Sa ngayon ng pagtatanggol ng lalawigan ng ulap punong tagapamahala, Bakit? May tanong ka. mabuti, mula ngayon hindi ka na. Hahaha, bata, baliw ka ba? Nangangarap ka naman gusto mong kasuhan ang ating hepe, Eduardo Garcia. Baliw na talaga ang apo mo, isang batang babae ang nagsasabi ng malalaking salita at hindi natatakot na mabali ang ngipin. Sofia, kung gusto mo ako na ang bahala. Lolo, huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Bata, akala mo ba ikaw ang may kapangyarihan at gusto mo akong tanggalin? Sobra kang mayabang. Siyempre may karapatan akong tanggalin ka. Nang aabuso ka ng kapangyarihan, hindi mo alam ang tama at mali. Binabaliktad mo ang katotohanan. Konsentidor ka sa iyong tauhan. Hindi lang kita matatanggal, kundi pati na sa buong Katimugang Lupa ay wala ng lugar para sa inyo. Ang kapal ng mukha mo. Ang hepe namin ay paborito ng gobernador. Kapag dumating ang gobernador sa isang salita lang ng hepe, lahat kayo ay paparusahan ng kamatayan. Takpin ninyo sila lahat. Teka, bata, ano ka ba? Sasabihin ko sa iyo, sa lalawigan ng ulap na ito, ang mahalaga ay kapangyarihan at posisyon. Kahit totoo ang sinasabi mo, kahit anong kaso ang ibigay mo, ano ang magagawa mo sa akin? Walang kapangyarihan, susunod ka na lang sa akin. Nakuha mo ba? Babae ka pa rin. Mahaba ang buhok, maikli ang isip. Hindi mo naiintindihan ang mundo ng lalaki. Kamao. Kapangyarihan, hindi pwedeng mawala ang alinman. Gusto mo akong kasuhan? Sa susunod na buhay, hahaha. Aray, bitawan mo. Bitawan mo. Sinabi ko na. Sa lalawigan ng ulap na ito, ako ang masusunod. Kung sinabi kong kaya kitang kasuhan, kaya kitang kasuhan. Arthur Sai, tama ba o mali? Tama po kayo. Tama po kayo. Punong tagapamahala ng sangay ng pagtatanggol ng lalawigan ng ulap, agad na tanggalin sa pwesto ang pangalawang tagapamahala at hintayin ang paglilitis. Angkan ni Bautista nakipagsabuatan sa dayuhang kaaway parusahan bilang taksil sa bayan. Saan ba ito galing? Wala kayong takot sa kamatayan. Bobo? Panginoon, Panginoon, Panginoon. Nahuli ako sa pagligtas sa inyo, patawarin ninyo ako, Panginoon. Panginoon, babae siya. Paano naging Panginoon? Wala na talaga. Arthur Sai, ito ang lalawigan ng ulap na iyong pinangangasiwaan. Ibinigay sa iyo ng dating pinuno ang lalawigan ng ulap upang pamahalaan mo. Ngunit nagpalaki ka ng mga taong nang aabuso ng kapangyarihan, nagpapakasasa sa pansariling kapakanan, nagpapabaya sa mga nasasakupan, at nangaapi sa mga mamamayan. Arthur Sai, ano ang iyong kasalanan? Huwag po kayong mag-alala, Pinuno. Pupunta na po ako at gagawin ko ito ngayon. Susuriin ko ang bawat departamento ng lalawigan ng ulap at ganap na aayusin ang kultura ng lalawigan ng ulap. Lahat ng mga tiwali at mapang-aping opisyal ay aking aalisin. Tandaan mo, sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang isang lalawigan ng ulap na may pagkakapantay-pantay at hindi na umaabuso ng kapangyarihan laban sa mga tao. Hindi ko po bibiguin ang inyong tiwala, Pinuno. Dalhin siya. Maawa po kayo. Salamat, Pinuno, sa pagligtas sa angkan ni Reyes. Lolo, Tito, ano po ang ginagawa ninyo? Tumayo po kayo, nakakahiya naman po ito sa akin. Sofia, sa usaping damdamin ngayon, ikaw ang nagligtas sa buong angkan ni Reyes. Sa usaping formal, ikaw ngayon ang bagong pinuno. Sa Katimugang Lupa, lahat ng mandirigma ay dapat lumuhod sa iyo.
Karapat-dapat ka sa paggalang na ito. Sina lolo at tito sa puso ko, kayo ang aking mga nakatatandang kadugo. Lahat ng ginawa ko ay nararapat lamang. Pinalaki ng kapatid kong babae si Sofia ng mabuti. Sofia, nasaan ang iyong ina? Sofia. Tatay, kuya. Nanay, tingnan mo kung sino ang dumating. Anak kong hangal. Nandito si tatay para sa iyo. Paano ka nagkasakit ng ganito, Isabel? Dumating si kuya. Tatay, kuya, na naginip ba ako? Bubita, kasalanan ko ito, hindi kita nadalaw. Hindi ko alam na ang aking anak na babae sa angkan ni Gonzales ay nagdusa ng labis, tatay. Sumaludo, Panginoon. Hindi ko alam, Panginoon, tinawag mo kami, ano ang dahilan? Elder Jong, sabihin mo, bakit mula pa noong unang panahon, mas mataas ang katayuan ng lalaki kaysa babae, ang babae ay isinilang para mag-asawa at magkaanak na kulong sa kasal habang buhay? Mula bata pa ako, dahil ako ay babae, dinidiskrimina ng buong angkan at ang aking ina dahil sa pagtutol sa arranged marriage ay hinamak ng buong lalawigan ng ulap parehong tao. Bakit ang mga lalaki ay naglalagay ng sunod-sunod na mga tanikala sa ulo ng mga babae? Hindi ito patas. Panginoon. Tinawag kita ngayon. May isang bagay na kailangan mong gawin. Magtayo ng paligsahan sa katimugang lupa. Gusto kong hamunin ang lahat ng lalaki sa mundo upang lubusang baguhin ang kawalan ng katarungan. Mga kababayan, ako si Sofia Reyes, isang babaeng nag-aral ng martial arts mula bata. Nanunood sa mundo. Matagal nang hindi patas ang pagpapabor sa lalaki. Ngayon ay nagtayo ako ng entablado upang maging halimbawa sa lahat ng kababaihan sa pamamagitan ng paghamon sa lahat ng lalaki. Sasabihin ko sa inyo, ang babae ay hindi lamang dapat nasa likod bahay, mag-alaga ng asawa at anak. Ang babae ay maaaring magpaganda sa harap ng salamin, maaari ring magsuot ng baluti at humarap sa labanan. Babaguhin ko ang kapalaran ng kababaihan para makita ng lahat. Kami ay hindi natatalo sa mga lalaki. Ang yabang ng babaeng ito, akala niya kaya niyang hamunin ang lahat ng lalaki. Bakit hindi na lang siya manatili sa bahay magborda at mag-asawa lumabas para magpahiya? Bumababa ang moral ng mundo, nababaligtad ang mundo, napakalaking biro. Kilala ko yan. Bagong leader ng templo ng kataas-taasang sining pandigma. Mataas ang talento pero sobra namang yabang. Maraming magagaling sa mundo. Naglakas loob siyang sabihin hamunin ang lahat ng lalaki. Ito ay isang pangarap lamang, di ba? Halika, tumaya tayo. Tingnan natin itong babae kung magtatagumpay siya sa pagtatanggol. Sa kaliwa, panalo ang lalaki. Sa kanan, panalo ang babae. Hindi na kailangan sabihin kung talagang matatalo ng babaeng ito. Lahat ng lalaki sa mundo luluhod ako at yuyuko sa kanya. Sa dami ng tao, talo na ang babaeng ito. Kaya kami na mananalo si Sofia. Sige Sofia, kaya mo yan, ipakita mo sa lahat ng babae. Ito si Emilio Santos, dumating na siya. Tapos na itong babae. Hahamon ako. Ito yung sa Qingzhou na walang sandata. Yung pumatay ng tigre, si Emilio Santos, tapos na itong babae. Tingnan mo siya, manipis ang braso at binti. Hindi man lang sapat na panguya kay Emilio Santos. Sa ilalim ni Emilio Santos, tiyak na hindi tatagal sa isang galaw. Umalis ka dyan, mga lalaki. Tumigil kayo sa walang kwentang salita. Hindi ito walang kwentang salita. Si Sofia Reyes ay sasagasa sa matigas na kalaban. Walang alam sa kanyang kakayahan. Emilio Santos ay hindi kailanman naawa sa mga babae. Sa kanya, mamamatay o masasaktan. Kayo mga babae, talaga naman. Bakit hindi na lang kayo mag-alaga ng bata sa bahay? Kailangan pa bang maghanap ng gulo? Isang babae ay kasangkapan lang para manganak. Isang hamak na langgam. Naglakas loob na hamunin ang isang lalaki? Bibigyan kita ng 3 galaw. Sa 3 galaw, kung matumba mo ako, panalo ka. Isang galaw lang sapat na para sa'yo. Sige, laban. Ang yabang ni Sofia Reyes, pinapahiya si Emilio Santos. Tapos na siya. Naglakas loob na hamunin ang lahat ng lalaki. Hinahangaan ko ang iyong tapang. Pero hindi kita bibigyan ng pagkakataong hamunin ang susunod. Ang espadang ito ay hindi pa nalalasahan ang dugo ng babae.
Ngayon, gagamitin ko ang dugo mo para patalasin ang aking espada. Gusto ni Emilio Santos na patayin siya sa isang galaw. Walang sino man ang makakaligtas sa kanyang buong lakas na pag-atake. Gusto ba ni Sofia Reyes na direktang lumaban? Baliw na siya? Ang lakas ng isang babae ay hindi kailanman makakayanan kay Emilio Santos. Ang huling sumalungat sa malaking espada ni Emilio Santos ay nabali ang kanyang armas at dugo ang nagkalat. Ang galing naman. Kahit si Emilio Santos ay hindi kayang talunin siya. Sobrang galing. Paano nangyari iyon? Tinalo niya si Emilio Santos sa isang suntok lang. Ang galing mo, Sofia. Magaling! Gusto kong subukan. Yan lang? Di ba ang lakas mo dati talunan ka ng isang babae? Ako naman, susubukan ko. Si Elena Cruz. Ako si Elena Cruz. Gusto kong subukan. Si Elena Cruz daw ang pinakamagaling sa buong mundo. Walang babaeng makakatakas sa kanyang mga kamay. Ang magnanakaw ng puso, si Elena Cruz. Ako ngayon. Ito si Elena Cruz ay nasa tuktok ng Rango sa Katimugang Lupa, pinakamahirap na tao. Ang kanyang mahiwagang hakbang ay hindi ka panipaniwala. Kahit ang formasyon ng 5 elemento at 8 trigrama ay hindi kayang talunin siya. Walang makahawak kahit sa laylayan ng kanyang damit. Si Sofia ay malamang itatapon na sa entablado. Binibini. Isang kagandahang tulad mo ay dapat pakasalan ng isang lalaki, alagaan at mahalin, araw-araw na pag-aaway, napakagaspang. Hindi mo kailangan makialam. Halika, laban tayo. Kapag natalo ka sa akin, huwag kang iiyak, masasaktan ako para sa'yo. Ang bilis ng iyong galaw. Tingnan natin, paano kaya haharapin ito ni Sofia, si Elena Cruz, lalaki sa mga lalaki? Ipaghiganti mo ng mabuti ang mga kapatid. Bilis, bilis. Tapos na ang tayan. Bibili ako, bilis! Hoy, kayong mga babae, taya pa rin kayo kay Sofia? Gagamitin ko lahat ng ipon ko. Tataya para manalo si Sofia. Tataya rin ako kay Sofia. Mga babaeng ito talagang mga tanga. Kung mananalo si Sofia, tatakbo akong hubad sa lungsod ng ilog. Binibini, ang aking teknikang walang anino walang nakatalo maliban sa Diyos ng baril. Mas imposible mong makita. Kung manalo ako sa hamon, hindi ko kukunin ang iyong 10,000 ginto. Kapag natalo ka, uuwi ka sa akin bilang aking ika-500 USD asawa. Paano? Sofia, sa mundo, walang hindi kayang sirain ng sining ng pakikipaglaban. Ang bilis lang ang hindi matatalo. Gayon din ang paggamit ng baril. Kahit anong teknik ang harapin mo, huwag kang mag-alala. Gamitin mo ang iyong baril upang masira ang sitwasyon. Nahanap ko na. Masyadong maraming satsat. Elena Cruz. Palaging naglalaro sa mga babae. Ipinagmamalaki niyang walang babaeng nakatakas sa kanyang palad. Minamaliit ang mga babae. Hindi ba siya nag-isip na isang araw matatalo siya sa kamay ng isang babae? Magaling, dapat nating ipakita sa mga lalaking ito na hindi rin basta-basta ang mga babae. Ang galing ni Sofia. Ang lakas ni Sofia, inspirasyon natin siya. Sinong susunod? Ikaw na. Hindi ako. Ikaw na. Wang, ikaw na. Ikaw na. Gamitin mo ang eskrima ng inyong angkan. Hindi. Ikaw ang mas magaling. Ikaw na. Aba, hindi. Ikaw ang mas magaling. Ikaw na. Duwag. Ang mundo ay hindi lang para sa mga lalaki, para rin ito sa mga babae. Ako si Sofia Reyes bilang pinuno ng Katimugang Lupa. Ipinapahayag ko, simula ngayon, sa buong Katimugang Lupa ang mga lalaki at babae ay pantay. May pantay na karapatan,
Santuga at babae ay damain kong pagkaralang martial arts, amyalisin kong mag-aaral. Maaaring pumili ng anumang gusto nilang gawin. Hindi na sila pipigilan ng sinuman. Magaling! Magaling. Sa sumunod na daang taon, maraming babaeng bayani ang lumitaw sa katimugang lupa, mga babaeng mandirigma, dumating ang tunay na ginintuang panahon ng katimugang lupa.